Ako mong gi-challenge maigsoon nga kung makapalit ta og cellphone, maka suroy-suroy ta, makagasto ta og mga para sa mga butang nga trivial, lumalabay lang, magpalit tag Bible. Pilay amount sa cellphone, pilay presyo sa cellphone, pinakabarato. 3,000? 1,000? Ang presyo sa Bible kay 585, nindot na ang Bible ninyong mapalit. Ang joy ba nga atong kalipay, na-bless ko nagtanaw sa video ni Emma. Na ba si Emma karon? Kita ko ni Emma gabi sa wow. Lipay ka siya, thank you Lord nga na nakoy Biblia, na nakoy Bible. Ang hard copy nga Bible, dili ni siya makalupig, maka-substitute sa electronic nga Bible. Ato niya nang ipasabot sa umaabot nga mga Domingo. Pero kung natay difficulty sa pagtanaw kay pino kaayo, fine print kayo ang Biblia, kuan na masabtan na nato nga adto ta sa electronic nga sa tab or sa mas dako nga screen. O kung wala maglisod jud tan-aw sa printa, maatong ipabasa sa kauban nato sa balay nga may na lang sa usa ka adlaw makakaunta sa pulong sa Ginoo. Ang tao nga masakiton, walay gana mo kaon. Nakasuway ta, gilantan ta, natay dili normal nga pamati sa lawas, wala tay gana mo kaon. Mo reject ang atong lawas, unsa atong ikaon. Pero ang atong espiritu maigsoon kinahanglan ni siya, mauni ang atong daily bread, ang word ni Lord. O kung dili ta mukaon sa pulong sa Ginoo, dali ta ma-discourage. Panahon sa pagsulay, ang pagsulay na arabe ni pirmi. Nya kung di ta mukaon sa pulong sa Ginoo, ara mahugno din ta, dili mahimo ta nga dili nang panalangin kaya atong mugawat sa tong baba, dili na nakasubay sa pulong sa Ginoo, dili na suma sa kabubuton sa pulong sa Ginoo. So gamay lang nga reminder ato ning anaman namon, dili man nita ni one time nga mausab nga magradyo tag Biblia dayon. Og nakatanaw ko sa video sa God of Glory soong pag Sunday, si Pastor Marlo naghatag og mga Biblia. Gidala ba ninyo ang inyong Biblia nga New Testament? Kay karong kabuntagon mag Bible drill ta sa mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Pero di ko kabasol kung wala niyo gidala, kinana mo po sa Pastor Marlo nga, pwede ra po ninyo ibilin, basta suotan lang niyo pangan. So, maigsoon, andam na bata nga mudawat sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Amen. Atong title karon kay Mission Possible. Posible ang mission. Part 3 ni siya og posible nga last na ni nga Sunday nga mag-report. Tapos mapulan na mo puro ra man ni reporting. Pag 2007, mao ni siya nga picture. Ma-identify na to nga naapan di tanang tawhana karon. Attendance taha ingon og present ko namo. Magsugod ta sa pinaka-left, si Brother Elmer naa ka karon? Naa, present. Kaning na I me, Jesus and me sa green t-shirt. Sister Janice naa ka karon? Murag ni Saka siguro. Si Alma, naa si Alma? Si Lester na yung mga present. Si Mark, naabot na? Wala pa, pero kaya bata nga present. Maabot ako ng tatawag. Si Jessa, present? Si Honey Villarasa, present? Si Alvin, present. Sa South Korea, si Ate Maria. Dili ko makalimot ani kay 2007 ni siya anniversary sa church dito giheld sa Ocean Pearl. Nya bag-o pa to nga na-assemble na mo ang worship team kauban ni Kaloy, ni Jeffty ug ni Alvin. Kay pag April, pag bakasyon, nag-workshop, nya naka-decide mi nga mo-volunteer mi nga mag-full band ta adto sa dagat. Maghakot og instrumento, speaker, mixer, microphone, electric drums, bass guitar ug electric guitar. Pag abot na dito, kanila lagi yung permiro nato nga kuan kanang sabak sa mga ingana, hakot-hakot, mag-set up. Okay, tingog ng sounds, nanay microphone, tingog ng gitar. Gitungtong na ni Kaloy ang iyang electric drums sa lamisa. Ato nang testingan ang electric drums. Naay kuwang. Ang kuwang, dili ang drumstick, kundi ang power supply. Bisan naay electric drums, dili na mo maggamit kay kuwang og power supply kanang isaksak gani sa bungbong. Akong gibuhat, nagkuyog ko kauban sa church.
Dagan may gikan sa Marigondon padong sa Menzi sa First Bridge karon at bang sa home builders. Pagbalik na mo, humana ang praise and worship, nag-praise and worship sila nga walay drums. May soon, kita kay limitado ta. Bisan saan na tog andam, pag Friday nag-set up mi diri sa taas sa upper room para murag semi-full band nga setup na ay keyboard, na ay guitar. Ya, samtang naghakot ko sa balay, kaya ba ko nga, napatik dyan sa kunahuna kaning pictura nga ang kahapdos ba, sa kanang ganing mag-andam ka. Ya, pag abot nimo dito, kay dili maggamit kay kulang. Pag abot diri pag Friday, sobra-sobra na dubli ka extension wire, dubli nga mga wire nga makakaton ganita sa atong naagian. Nangutan na to si Jenrig sa Dalgos, sa lamay ni tabang to sa taas. Ako silang gisultian ba? Nga kababa mo nga nganong lisod na kayo biklon nga naay mahibilin kung naay mga camping, naay mga activity, naay kuwangan uwadi ta kapatingog. Kung kabantay mo wala jud na nahitabo na karong bago. Ako silang gisultian nga pag 2004 pa lang wala pa sila nga tao. 2008 man daw sila, 2009 nga tao. 2004 mauna nang akong ministry nga gihatag sa Ginoo nga maghakot sa instruments, hipuson, isod sa sakyanan, i-set up, hipuson, balik mga abot siguro to sa katuig. O karong kabuntagon, magisgot ta og usa ka wedding coordinator or planner para atong dali masabtan or caterer, wedding caterer. Giandam na nila ang ilang mga dalonon, mga buwak para sa kanang aisle or gazebo, mga wine, ilan ang giandam. Nya mo sa nga nahimo pohon nga disipulo ni Jesus matod sa extra nga biblical resource. Iyan ang gikwenta kay maayo siya sa mathematics nga kulangan yun ni ang atong gidala nga wine. Og tuod man pag abot dito ipaihap na siya ang kauban, pila naman ka bisita. Nya dili ra man ni sa Pilipinas nga kultura nga +1, magdakag +1. Na ang imong +1 magdapat yung +1. Kung magkalisod ang gida sa imong +1 magdao +3. So nag-abot ninyo dito, daghan na kay mo niya ang giihap sa caterer sa kaning lugar nga gitawag og kana. Og arita magsugod kani nga picture sa pag February 2. Paminaw nako dugay naman kay ni nahitabo pero wala pa yo sa kabuan, 20 ka adlaw pa lang ninilabay kani nga picture. Mao ni ang modern day kana. Naanay mga sakyanan, naay electric vehicles. Sa next sa picture na ana gani murag dili po na basurahan, murag ka ng kasatwa ka ng globe or utility box gani. Mao na ang present day kana. Ang nahitabo dito sa kana nga katakong gi-introduce niyo nga bisan unsa niyag andam ang mga dalunon kulang jud pareha sa katong power supply nga wala na mo nadala. Pero sila nakadala sila tanan kompleto. Kompleto ang ilang gidala nga mga sudlanan pero kulang lang jud. Nasangko sila sa sitwasyon nga imposible para nila. Wala na sila mahimo. O dito sa kana, sa story nga ato niyang basahon, o naay picture dira, naay wedding nga nahitabo. Ang mga couples nga kauban namo, kaya nag-renewal sila sa ilang mga vows. Sa next na picture, naay nakoy-kuyan, nga mauni daw ang gisudlan sa purification water. Kanang gamiton ganila manghunaw man na sila una mo sa balay, manghugas sa tiil. O karon ako mong gi-invite nga atong ablihan ang atong Biblia magsugod ta sa Gospel ni John. Nya kung makita na ninyo ang John adto ta sa chapter 2. O kung makita na ang chapter 2, magsugod ta sa verse 1 padung sa 11. Nakita na nato maigsoon ang John chapter 2, 1 to 11. Ang nakakita na, maingunog amen? Atong dunganan sa pagbasa niya, panlitan lain ang atong version, pwede na to, basahon lang sa atong hunahuna, ato lang sundon. Pero kung parihatag version, pwede na to kusyon ang atong tingog. Verse 1.
Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Didto ang mother ni Jesus. Kinsa gani ang mama ni Jesus? Si Mary. Nagsugod na nun, nanay plus 1 karon, verse 2, gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Posta maigsoon, kinsa man nga mga tinun-an? 12 na ba ni kabuok? Dili, matod pa sa chapter 1, ang tinun-an nga present, kuyog ni Jesus, si Jesus kay gi-invite, na siya plus, pila iyang plus? Na siya plus 6. Si James Andrew, ayan, si Pastor Floro, isumpay ka, musulti ka para Peter, James, andyan. Na si James, na si Andrew, na si John, na si Peter, si Philip, o si Nathaniel. Unong pa ka-disciple ang kuyog ni Jesus kaning sa wedding sa Cana. Mauning walay lain nga gospel nga naghisgot aning water into wine. Wala pa si Matthew, dili man disciple, direct si Mark o si Luke. Mauning nga sa gospel ni John. Verse 3, sa nahutdan na sila bino or wine, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babay. Para sa atong kultura or sa atong naankuan, wala na, murag insulto ni siya. Pero sa atong panahon, equivalent siya sa mingon og ma'am. Ma'am, unsa may pasabot, unsa may labot nato ni ana. Ilaha man nga kasal. Nabay mo atan og kasal niya magdala ta og kuan kanang humba. Magdala ta pabalik pero padong dili pa. Nabay mo adto ta kasal magdatag ako ana kanang usa ka bucket nga Jollibee. Kay atong itampo di ba wala. Again magdata pabalik. Pwede ta magda plastic in kaso or katong ziplock para dili mo leak uli nato. Wala ilabot ang guest. Nganong naa si Jesus na si Mary nagsuggest nga posible nga parente ni nila ang gikasal or close friend, close relative friend. Verse 5, unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Naay mga katabang sa balay nga maoy mo serve, maoy mo limpyo, maoy ni abi-abi sa mga bisita. Yang giingnan buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan, ilang purification rites. Labot sa pagpanghinlo ug tungod niini didtoy gibutang nga unom ka tadyawng bato nga sudlanan og tubig. Ato ipakita balik ang picture sa sudlanan sa ilang panahon. Dili ni siya mao ang gibitbit sa mga sulugoon padong didto sa refilling station kay bugat yung kana. Sa mga documents, ang pagpaagi sa pagkaos ng tubig, gikan sa tabay or sa source sa tubig, gagmay lang kayo. Dili, para sa ito nga dinagko na kayo. O sa lang kalakawan. Balik-balik nga paghakot sa usa ka sulugoon. Ang matag usa ka kasudlan nga mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. So dako-dako din siya nga sudlanan. Si Jesus mingon sa mga sulugoon, pun-an ninyog tubig ang mga tadyaw o ila kining gipuno. Sa English ani gipuno nila, puno jud nga puno. Unya miingon siya kanila, pagkabo ni ining tubiga ug dad-a ngadto sa nagdumala sa kumbira ug gidila nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan sa wedding master. Ang tubig nga nahimo ng bino, wala siya masayod kung diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki. Kinasal ha, basing gutom na ta ang atong dungog inasal. Usa ka dakong insulto or kaulawan para sa groom, para sa lalaki, side sa lalaki, apil ang iyang mamagpapa kung nahitabo nga wala si Jesus ito. Nakulangan sa wine, ang mga tao magreklamo o posible nga pasakaan siya kaso sa iyang pangasawunon.
kay ang kaulawan, ang shame ba nganong tuga-tuga tag pakasal niya kuwang di ang atong giandam ang budget para sa intended nga bisita. Gitawag o gi-acknowledge atubangan sa mga tao nga talagsaon jud inyong gibuhat da na ay extra nga kuan ba nga gipuno nga detail para lang paghatag og color ani nga story. Nga ang katong duha nga nagplano nagandam na sa mga dalunon sa wine. Pagkabantay nila nga daghan man jud kaayo ang nitambong sa wow. Basta ma-short atong Jacob pero gabi abunda kay Jacob mga wowers. Amen. Dugay mo nakatugno kay kaog tamis pero kuan nakatugya pantag sayo. Salamat sa Ginoo. Ilang kuan nga paraton na lang nato ang pagkaon. Kay unsay may tabo kung parat ang pagkaon? Sige inom tubig. Ya kung magsige inom tubig ang mga bisita, ang wine okay na lang usa ka round na lang kuan nga baso. Nakuha niyo ang point sa kaning kuan. Kanang itas nagpaagi ba? Imposible man nga sitwasyon parata na ang kuan, ang spaghetti. Butang daghang asin. Ang difference ra jud nganong nahimo ni imposible nga sitwasyon gikan sa imposible kay naa si Jesus. Parihara po nato maigsoon mo face ta mo atubang tag mga imposible nga sitwasyon sa tong kinabuhi dead end na. Maulawan na jud ta sa eskwelahan kay wa ta kabuhat og project pero kalit lang niabot ang working student nagpahibaw wala mo'y klase wala si ma'am. Maulawan jud unta ka usa ka Kristohano nya wala ka kakuan wala ka kaandam. Ikaw naghandle sa Bible study niya, ikaw may di ka pa sa project. Ang difference kay naatay Jesus, dili niya tugutan nga maulawan ang usa ka tawo nga nagsalig niya. Amen. Una kitang tanan diri naatay Jesus, hinumdumi nga bisan imposible na ang atong mission taga adlaw-adlaw, ang mission nga gihatag sa Ginoo para naton tanan, posible na siya kay uban nato si Jesus, gimilagruhan ni Jesus kani nga kasal. O giingnan sa verse 10, o giingnan sa wedding master, ang groom, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino o kung makainom na pag-ayo, ang mga bisita, medyo taas-taas og alcohol percentage ang nainom na, daghan na kayo, na pile up na sa dugo, sa kataw nga sig inom, una pa iserve ang labing maayong bino. Pero karon pa siya kasuway nga, lain pa ninyo da, ang best inyong gihatag sa wahina. 11, gihimo ni Jesus kining first miracle didto sa Cana. Kung nakinumdum mo last Sunday sa Sea of Galilee, Lake of Galilee, nagpalibot ra ang Magdala, Capernaum, ug kani nga lugar, duol ra ni. Dili kani ingon nga layo kaayo gikan sa Galilee ug nabilong ni siya sa Galilee region kaning lugar sa Cana. Didto gipadayag niya iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Pirbiro nga pagsunod ni Peter, James, John, Andrew, Philip ug Nathaniel. Sila mismo nakakita sila ug nakatilaw sa pagka dili ni ordinaryo nga rabay, dili ni ordinaryo nga magtutudlo ang atong gisunod. Wala to nagda si Nathaniel og litropak or Lord na adi ko'y litropak na da. O parihara nga ang imong maestra naglakaw niya natangtang ang iyang sandal na lakat ang lapalapan. Hutan na siya kinsa may na rugby. Ang usa sa mga classmate, ma'am na ako'y rugby. Andam kayo hutan na mga nam ni siya rugby nga gida. Isa niya ning snack. Dili ni hitabo nga si Nathaniel na ay litropak didto. Daldali kutaw, milagro din siya. Gikan sa wala, gikan sa ordinaryong tubig nga hunawanan, hugasanan para sa purification rites. Kita nigsunod na to sa balay, diretso man tagkaono o sa dita manghunaw, magkinamot. Gikan ta dito nagdog basketball, gikan nagvolleyball, gikan nagcomputer, pulipulig gunit sa keyboard, pulipulig sulod sa headset. Diretso na tagkaon o sa diretso tug, gikan naglakaw sa Newtown, nagwalking, diretso naghigda kay kapoy na. Pero sa mga Jewish, nasa like purification rites, mauto ang sudlanan. Nga nahimong vessel nga ang milagro sa Ginoo adto isulod. Sa next na picture, na nahisgutan ni Pastor Marlo pag Thursday, nagitawag og precipice.
Pagkadungog na ko na permiro nga word, pareha tago na ako na recipe. Sa next na picture, ang meaning aning recipe kay very steep rock face or cliff, especially atol 1. Unsa man ni katason na adra sa picture 397 sa back ng palihog. 397 meters. Ganina na ato sa kana nga lugar karon mobalhin ta sa Nazareth. Ang kani nga bukid naa ni tapad duol sa Nazareth. 397 meters makita ang Jezreel Valley nga atong hisgutan sunod. Makita ang Nazareth kato sa next nga picture, Brother Mac. Tungod sa limited ang power sa lens sa camera, ang kanang ubos mga balay kay Nazareth na siya. Ang kanang ibabaw na ang Mount Precipice. Sa next na picture, mao ni ang Nazareth. Pwede siguro na ito i-zoom gamay, no? Basta natay makita nila nga something nga makakuha sa tong attention. Sa Israel, bawal ang pintal. Magpintal sa balay. Ay, nalipay ko na, nakita kong Marlene. Welcome, Marlene Soitado. Atong sugaton sa masipang pakpak, na Pilipino nga pagsugat. Kaya daan pa lang ko, pareha dyan, nana sa Marlene ako, nga panaganan niya paglarga, nga sukit-sukiton siya sa immigration. Makadungog rata siyang testimony kung gisukit-sukit ba siya. Ngayon ko, basin kami po. So, katong basin, dili dyan, gisukit-sukit imi dito. So, maminal niya ta siyang praise report karon or dili sa karon. Dali din makulban sa Marlene. Dito sa Israel, bawal magpintal. Ang color sa mga establishments, mga building, natural nga color sa limestone. Ingana lang ng mga naong, mga bato, murag karaan kayo. Pero sa sud ana, di aircon, na ay heater para sa tingbugnaw. Nindot kayo ang sud, di carpet, ang mga bildo sa sud, mga mosaic art, kanang mga bato nga gidugmok, sa ato cross stitch man. Ato kay mga bato nya pormahon nga mga daghan kayong klase-klase nga mga pictures. Sa next slide, mao ni ang ibabaw sa bungtod kaning Mount Precipice. Sa next slide, mao ni si Pastor Ronaldo. Nag-guide na mo dito, naghatag og pasabot sa mga lugar nga mong adtuon. Abli yung mga Biblia sa Luke 4:14-30. Umanata sa John karon arita sa Luke. Atras og usa ka libro gikan sa John. Okay, kung nakaabli na tama, yung tag-amen. Lucas 4:14 ngadto sa 30. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Ang context ani sa account ni Luke gikan sa temptation, katong Mount of Temptation nga atong nahisgutan do ka Sunday nilapay. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Unsam ni nga balita mahitungod kang Jesus o nata mo proceed sa napatas verse 14. Ang iyang pag-ayo sa mga masakiton, klase-klase, di ka lakaw, di ka kita, di ka dungog, na demonyohan, ingana ni ang Ginoo nga atong gilagaran. Dili lang kutob gikan sa tubig himuon nga wine, muayo po ni siya mga sakit. Mutuo ta na maigsoon. Kung maglisod tag tuo, ingnon ta mo karon kabuntagon nga tuo. Verse 15. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga o gidayig siya sa tanan. 16. Unya miadto si Jesus sa Nazareth. Unsa ning Nazareth? Ang Nazareth kay dira nagdako si Jesus. Kay bawtan tanan, kung wala mo kay baw, sa Bethlehem siya nataw. Pero tungod kay nasako si Herod nga naay threat sa iyang trono, tungod sa gitawag og three wise men or three kings, magi ang tawag sa Biblia. Kay baw siya nga nataw na ang hari sa mga Hudiyo. Iyang gi-decree, gisugo nga pamatyon ang mga tanang mga bata nag-edad og below 2 years old. Nisibat si Joseph pinaagi sa warning sa damgo nga gihatag sa Ginoo sa iyahan. Niadto slag Egypt
O pagkaman sa Egypt nga humana ang pag-reign sa maong gusto nga mopatay. Dito sila sa Nazareth ni settle down. Ug mao ni ang sa 16. Gibalik si Jesus sa iyang hometown. Pangutan na imong tapad, unsa ang naa sa imong hometown? Unsa? Kinsa ang naa sa imong hometown? Yuta nga natawhan, yuta nga gidak-an. Si Juvie Arabiana kay mo balik na siya siyang yutang natawhan sa iyang hometown job no or hometown. Unsa ka ang maabtan ni Juvie sa iyang hometown? Kinsa nga mga tawhan na iyang maabtan? Ang mga tao nga iyang kababata. Mga tao nga nakaila arib sa 16, kaila kaayo ni Jesus. Kuyog niya duwa, kuyog niya ilang mga adventures pagkabata nila. Unya miadto si Jesus sa Nazareth, diin siya magdako og sumala sa iyang naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Extra biblical resource nagisgot og nakahibawta nga si Lazarus suod nga friend ni Jesus. Si Martha, si Mary, nagsuon na silang tulo, suod sila nga higala ni Jesus. O posible nga kababata ni sila. Gi-invite, matod sa resource, ang rabay madyod unta na mo basa sa Sabbath day, sa scripture. O tungod kay si Lazarus, na ay kapasidad, dato si Lazarus. Katong namatay niya, gibanhaw, gikan sa 4 ka adlaw, nga namatay na. Yang gingnan ang rabay nga, rabay, na ay atong homegrown, sikat kani siya, daghan kani siya gipang-ayo. Og sigot ang rabay nga mao'y pabasahon. Og nahitabo maigsoon nga mao ni ang gibasa ni Jesus, verse 18. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag. Og pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, og pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya, gilukot ni Jesus, sa ilang pagbasa, magbarog sila. Sa pagbasa sa scroll, sa scripture, ang kani nga gibasa, kay gi-quote ni siya directly sa Isaiah 61. Atong ablihon, atong Biblia, sa Isaiah 61. Nya ayaw wag tanga ang lugpitit sa inyong kumagko, nya tanawa dito. Kung pariha ba dyan ang gibasa ni Jesus? Isaiah 61 verse 1. Si Isaiah usa ka propeta, og niadtong tungura pagbasa ni Jesus sa scroll, natinuod ang gisuwat ni propeta Isaiah. Ningon siya, ania kanako ang espiritu sa Ginoong Dios. Isaiah 61 verse 1. Kay gipili og gipadala man ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga namagul-anon ug pagpagawa sa mga binilanggo ug mga binihag. Verse 2, gipadala niya ako aron pagpahibalo nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan. Mao ni ang gibasa ni Jesus. O pagkahuman og basa, sumala sa ilang kultura sa mga Hudiyo. Pag magbasa, gilukot ni Jesus o gihatag dito sa attendant sa templo og milingkod. Ang ilang authority sa pag-teach kay mulingkod ang magtutudlo ang rabay. Sa verse 20 sa chapter 4 sa Luke, atong balikon pagpakli, unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Nilingkod si Jesus. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya mingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog. Pero maayo ang ilang pagdawat sa verse 22. Nakadayig silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Mingon sila, direra ang laay. Dili ba anak man kini ni Jose atong
silingan ato maning kababata nya karon girefer na ni Jesus, ni Yeshua, nga siya ni ang gibasa, dis na kadawat. Ug baon ni nga nilid padung atong bukira. Gikan sa Nazareth sa ubos. Pwede ko mag-volunteer, Jodalo, Lester, ug Mark, kamalay, arita sa tubangan. Sa mga drama-drama, si Daloy man dyan pirmi ang Jesus. So, ikaw ang Jesus. Like, si Mark lang si Lester. Kung sikin sila lang. Unsa ka ang buhaton sa duha ka tawo nga nasuko, wala ka uyon. Dili lang duha ang tanan majority sa crowd. Wala ka uyon sa gisulti ni Jesus. Giunsa kanila paguyod si Jesus gikan sa Nazareth padong sa Mount Precipice. Giana ra matutag kuan. Mount Precipice nya ihagbong ka na mo didto. Dili nani pursa ato dang ipakita sa ila. Atubang ta didto para di ta magtalikod sa kamera. Ari mo dire Lester ug Mark. Atong i-demonstrate nga ang kani atong gibasa, dili ni siya normal nga kanang kalma gani. Hostile ni siya. Kanang, dilipod ta kaingon niya ang ana. Gibira, pupugos. Kanang, da nga kalagot. Kakon man ng anak ninyo nga dang kalagot. Nadagma na gani niya, kusion pa rin nagsamot. Ari lang, paside lang ka para makita na tatanan. Dili siguro nga no? Pakusgan na to ang intensity. Pa-reverse lang, ito mo panukad. Pakusgan ang intensity sa kuan. Okay, last na lang. Pakusgi gamay pero ayaw lang itumba. Si Judalo. Nakuha ninyo ang kwan. Thank you. Mark, Judalo, Lester. Ato kusga tong kamot mo kung mapakpak. Pag-appreciate sa ilang kwan ba effort. Ang nasinati ni Jesus, pag magbasa ni kay gawa sa mga sakit nga pulong, gibira, pinugos nga pag nisaka sila 397 meters, kuyog sa mga suko kaya mga tao, kuyog sa rabay. Ikaw ha, binuang na may muhab. Blasphemy na. Nagpasipala na ka sa Ginoo. Ang ilang paagi, nga kung na ay mag-blaspheme, magpasipala sa ngalan sa Ginoo, mo claim nga Ginoo siya, dalon nila sa bukid, kung man, dili nila batoon dito sa ibabaw sa bukid. Hagbong sa nila, nahagbong na dito, napiang na, kadugo na dito, una batoon. So ang pangutana, kinsay mo suway, kinsay ganahan mo, volunteer. Dili, ang kultura ba? Diba sa tuwa kay sultian raman, warningan. Kani sa ilaha, walay warning, diritso giguyod. Inubanan sa pursa, posible to nga kaumod-umod. Tukmod. Danang kuan. Gikumot ng abaga or ang bukton, dang hapak. Gidala dito, atong ibalik ang Mount Precipice palihog katong ibabaw nga picture. Gidala dira og gusto unta nilang ihagbong nya batuon paghuman si Jesus tungod sa pagpasipala. Pero atong tiwason pagbasa sa chapter 4 sa Luke. Modritso lang ta sa verse 30. Apan miagi si Jesus sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Tungod kay dili pa kabubuton sa Dios Amahan. Patyon si Jesus na tungura. Wala nakapugong bisan unsa nila goyod-goyod, bisan unsa nila ilang gamitan og kusog, gigamitan og dahas. Si Jesus nilakaw ra lapos sa mga angry mob or ang suko nga mga tao. Mao ni ang Mount Precipice. Matan-aw ta og video saka mo lang nga video number 1. May tungod aning Mount Precipice. Nga makita ang Nazareth. Murag nakuyawan mako murag dili mao ay sa dimak murag dili ni mao. Mutabok sa ta sa ikatulo nga lugar. Human ta sa Cana wedding.
Nagkalisod sila dito, pero tungod kay na si Jesus, na okay ra. Umanata sa Nazareth, nga gusto nila itagak nila si Jesus tungod sa gikutlo, gibasa, o gipasabot ni Jesus. Nga natuman na ang gisulti sa Isaiah 61. Karon arita sa lugar nga aton tan-awon, nga picture. Nindot dili. Habog kay na siya. 397 feet gikan sa ubos, gikan sa Nazareth. Ang kanatong giatubang kay gitawag na og Jezreel Valley. Ang luyuan na katong picture atong gitanaw ganina kay ang Nazareth. Jezreel Valley. Atong ablihan atong Biblia sa Revelation gipadayag. Revelation 16:13 to 16. Ang katong last nga worship song atong gikanta kay ang title ato kay Revelation Song. Gipadayag 16 13 padong sa 16. Ang ganitong basahon kay wala pa ni nahitabo. Ang katotong gibasa ganinang duha ka verse. Duha ka book sa John ug Luke nahitabo na to. Ang sa Isaiah samot na nga nahitabo. Kani wala pa ni nahitabo. Sa umaabot pa ni nga mga katuigan. Atong basahon sa 13, unya nakita ko ang nakita ko ang tulo kahugaw nga espiritu nga sama sa mga frog. Mga migula sa baba sa dragon. Sa baba sa mananap ug sa baba sa bakakong propeta. Sumala pa lang sa atong nadunggan ug nabasa, mauni ang katakot-takot nga padulngan sa sanlibutan. Sa mga walay Jesus, sigurado jud nga mag-abot jud aning sa atong panahon ang baki okay pa man. Pero kaning panahon na gidescribe ang hugaw nga espiritu sama sa mga baki. Verse 14. Mao kini ang mga espiritu sa mga demonyo nga naghimog mga milagro, counterfeit nga miracles. Kining tulo ka espiritu nangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron pagtigom kanila alang sa usa ka gubat ni adto unyang dakong adlaw sa Dios nga labing gamhanan. Ang mga kings and rulers, presidents, mga dagko nga tao nga nagduma sa mga nasod, ma-influensyahan aning mga daotang espiritu, mga demonyo, adtong panahona, mo grabe ang intensity sa influence sa demons sa mga sa mga governments. Kung sa atong panahon, grabe kayo, makaingon ta, hugaw kayong politika, nag-abot aning panahon na pinakahugaw na jud ang demonyo gipundok ang mga kadagkuan sa mga nasod. Verse 15. Pamati. Muanha ako sama sa usa ka kawatan. Bulahan ang nagtukaw ug nagamping sa iyang bisti aron dili siya maglakaw-lakaw nga hubo ug maulawan atubangan sa katawhan. 16. Unya gitigom sa mga espiritu ang mga hari didto sa usa ka dapit nga ginganlan og Armageddon. Sa Hebrewanong pinulungan. Sa next slide, ang kaning Armageddon or sa Hebrew, gitawag na siya Har-Mageddon. Atong Biblia nag-ingon nga Armageddon. Ang pasabot ani Hebrew name ni siya sa Mount Megiddo. Pareha sa Petra nga atong gitan-aw last Sunday nga wala pa nahitabo pero kay baw na taasa mo mangitag kataguan kadangpan ang mga Jewish people panahon sa paglutos, panahon sa tribulation, panahon ni Antichrist nga adto sila sa Petra, privilege kay ta, bulahan kita nga church kay baw ta nga nigabot aning panahon na ang gubat kay mahitabo didto sa Armageddon ug sa Jezreel Valley. Pag adto na mo, mingaw pa kayo, katamnan,
tambok kay ang yuta, green kaayo. Pero nag-abot aning panahon na, adto mahitabo ang dakong gubat. Ug salamat sa Ginoo maigsoon nga tungod kay genuine tinud-anay atong pagdawat ni Jesus. Kung nakonekta sa tinuod nga vine, nakonekta. Dili ta makaabot aning panahon na nga nagtuod dita nga kung magubat dito di ta maapektuhan diri, labaw pa ta nga maapektuhan. Privilege kita as a church nga makahibaw ug nakahibaw ani mga butanga ug nakakita nga ara kuan dito ang dugo mo banaw. Ug atong tan-awon ang katong nga video sa Jezreel Valley nagikuha sa Megiddo or Mount Megiddo. Malinawon ra kaayo, murarag kalma. Pero nag-abot sa panahon, ara dalon sa demonyo ang mga sinulsulan nga mga hari. Gusto nilang puuhon o dibarog kontra sa ngalan sa atong Ginoo. Karon mo tabok ta. Ug atong dalon ang atong kaugalingon, mo time travel ta. Ato pakusgan gamay siguro ang keyboard kay para ma-feel na to ang moment ba nga mo time travel ta. Mo ano tag series of pictures. Okay. Tapos kita lihat bless. Pangutan mo tapad andam na ka nga mo biyahe. Si Joby, di na ni maduha-duha. Andam na dyan nga mo larga karong gabi eh. Pero bless ka ni si Joby. Nakumplito dyan niya ang mission report sa Israel. Nakumplito tulo ka. Abi na ko ba, pagbalik na mo sa Israel, wala na, larga na si Joby. Pero salamat sa iro nga gipadala. Ni Cambras. Wala man ka napaka no? Gicambras. Salamat. Kasi pangan sa iro? Blacky. Salamat. Blacky. Gigamit sa Ginoo para makumpleto ni Joby ang mission report. Kay biyahe ta. Mauni ang hulagway sa sinauunang paday lang bless. Sinauunang Israel. Sa Nazaret, kani siya sa Nazaret ni siya nga picture. Mao ang lugar nga ilang gihatagan og dako nga kuan ba? Nga purisa nga ara ibutang ang para maka-time travel, makatan-aw ang mga tao nga moadto kung unsa ang panahon ni Jesus. Of course, wala pa'y tinidor. Mga namang daghan dira ang tinidor adyo yung nakitaan, walay tinidor sa nang panahon. Sa sunod nga picture, mao ni ang paagi sa ilang pagluto og pan. Ang kaha pinabali. Sa toa hayangon man ang kaha sa ila pinabali ang pagluto nya ipatong ang harina nga girol. O para mas makasabot mura ni siya wrap sa shawarma, sa Turks or sa lilam, nga wala pa'y mga vegetables, wala pa'y karne. Ingani ang forma. Sa sunod nga picture, mauni ang pultahan ni atong mga tuiga. AD 30. The year of the Lord. 30 years gikan pagkatao ni Jesus. Sa sunod nga picture, mauni ang ilang mga tsinelas. Sandalyas. Sa to kay Crocs naman no, minimum Crocs. Kung mag-Spartan, murag katol kay sa tiil, kanang diri sa tudlo. Crocs na lang ko kay murag allergy. Pero wala idautan kung sang Islander or Habayana sa tong sulobon. Basta sa ilang panahon, ingani ang ilang sandalyas. Sa sunod nga picture, ang nag-oppress nila, ang nagdumala nila, ang mga Romano, mauni ang maglibot-libot, mga centurions. Ikaw sa kahudiyo, nakadetong panahon na, makakita kag ingana. Kay kahadlok, pwede kang abusohon, pwede kang kuhaan, bisan unsa yang mauyunan dito sa Mambalay. Mauni ang espada nga gidala-dala sa centurion. Nga gihimong reference ni Apostle Paul. Ato lang niya ng kuan, magian.
short nga sword. Dili katong tag-as kayo nga pina Samurai X o katong mga ninja. Mubo ang sword ni aning panahon na. Sa kultura sa mga Romans. Mao nilang shield. O posible nga sa mga armadura nga gisgutan ni Apostle Paul, ang sword, ang shield, mao ni na siyang unahuna para makasabot ang iyang mga gisultian. Mao nila mga tools. Pwede siguro nato i-zoom gamay. Na ay chisel, na ay martilyo. Naisgutan ni Pastor Marlo pag Thursday nga, si Jesus usa ka skillful nga craftsman. Tungod kay si Joseph, iyang papa kay carpenter. Si Jesus kay wala na limited sa kahoy. Sa Israel, limited kayo ang wood, limited ang kahoy, pero abunda kayo sa mga bato. Mato dito, pag ato na mo sa Israel, nga ang craft ni Jesus, ang iyang skill, wala na limitahan sa kahoy. Kantigo si Jesus, mubuhat sa mga stones, pormahon, imoong part sa building, sa balay. Sa next nga slide, mauni ang ilang pitsil kung sa atong panahon. Pitsil, sudlag tubig, sudlan sa wine. Sa sunod, mauni ang lamp. Ang atong lamp, karon no, limpyo man kayo, wala dyan gigamit. Ayun, nagamita, kay gikan sa Israel. Pero dito, gikuan na, butangan na nag-olive oil para mo hatag og siga sa ilang mga balay. Sa sunod nga picture, laing klase sa lamp, kaning naa dire, murag kanang naa sa Plants vs. Zombies, no? Katong magawas-gawas yung mga fumes, katong panggabiira nimo pidi itanom. Daghan sa mga outlet sa iyang kayo. Sa next nga picture, mauni ang first century clothing. Ingani ang ilang mga ipangsulob, ingani ang tela sa ilang gipangsulob. Ang uban nagtanaw, katul man kayo nga nagtanaw ra ko mo na kung sulobon, 100% cotton man jud akong sulobon, kanang Uniqlo jud, H&M. Pinakabinos kay pen shop. Sa atong panahon na ingana ilang gisulob nilang mga sanina. Sa sunod nga picture, tools para sa pagpanday. Sa sunod nga picture, para pag-cultivate sa yuta. Sunod nga picture, para pagbuwag sa grain. Nigo, may tawagan nino sa ato, ha? Nigo. Oh. Nga ibutang dito niya, kuha niya, para mapalid sa hangin. Ang tipase, o gatong mahibilin, dumukon to siya, himuon nga flour, para himuon nila nga pan. Sa next nga picture, kuha ko na siya Joseph, si Joseph ni siya, ang iyang pangan, tinuod, Joseph. Usa ka pot maker. Ug si Joseph nga pot maker, maupod ang nagmasa sa pan, nga among gikaon, multitasking na siya. Pagkaman niya gluto dito, gabi-abi mi, gipakaon mi pan, ubang mga pagkaon, niadto siya sa iyang station, og nag-demo, unsa ang trabaho, niadto mga panahon na, unsa ang ilang, ang adlaw-adlaw, normal nga dagan sa kinabuhi. Sa sunod nga picture, nakalimot lang ko sa ngan aning nag-costume, mga volunteers ni sila magsuon sa lain-laing dapit sa kalibutan. Dili ni sila dito nakastay in nga permanente nga maor na jud na ilang buhaton. Mga volunteers ni siya. So naka-hunahuna, naka-audition naman si Daloy Lester og si Mark. Pwede ba katamo ko no? Naay mga screening nga dawaton dito. Pero kabawat ang dawaton katura pong duol jud sa ilang sa build sa naong nga makaingon pud amo adto nga Jewish din siya. Ang nagpasabot dito kay usa na siya ka South Korean kanang nag-black, nagkalo. Usa ka South Korean ang iyang mama pero iyang papa kay Jewish. Iyang gipasabot nga sa atong panahon na sa first century, panahon ni Jesus sa biblical times. Mao ni ang mga tools. Nagdemo na siya dira. Unsa ang pagputol sa kahoy. Ang kaniyang gigunitan kay di ba murag pana, murag bo. Yan na siya kahoy gigunitan.
pikas niyang kamot. Kinsay makatag-an kung unsa na nga tool sa atong panahon karon? Dili injan pana. Tools. Dili man na tools ang injan pana. Wa may moingon nga mo panday ta dito. Unsa man tools akong dalon? Pagdag injan pana. Tools. Gabas, dili. Lain pa nga tools. Barina, drill. Murag ka ng yoyo nga ibalik ko sa kanang kahoy nga ananaon hantod mabuslot ang kahoy. Sa sunod nga picture, ang katong sa nina panapton nga atong nakita giingani pagbuhat gikan sa wool sa sheep. Baka siguro tagkanta baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Kana gikan yun na sa wool sa sheep nga gipauga. Nya giagig mga process ito nya gihimong yarn, gihimong hilo. So mao to ang atong pagbiyahe. Para mas makasabot ta sa atong gisgutan sa Cana, sa Nazareth. Karon magisgot ta ug unsa ka importante nga naatay mga friends, mapalibutan ta mga tao nga naay pagsalig sa Ginoo. Okay mo ana nga importante ni siya nga mapalibutan ta mga tao nga naay kahadlok na ipagsalig sa Ginoo. Kaysa sunod nga picture sa ilang landscape dili flat sa kaon batoon sa sunod nga picture naihagdan nga dili klaro nga para sa tuwa nga sayon kay pagtikang. Ablihan na to atong Bibles sa Mark 2:1-12. Ang Mark, kay kaduhan na siya nga libro sa New Testament. Sunod sa Matthew. Wala lang damha maigsoon nga usa ka NLAMF meeting na ay gi-invite nga speaker niya. Nagisgot siya sa kaning Mark chapter 2 verse 1-12. Yaningon siya nga pag ato nila sa Israel nakakita siya nga sa kaon sa kuno na induta no may tag ako pod ug walang damha maigsoon nilabay na 20 na kaadlaw gikan sa pag kani atong gisgutan nga Cana. Maayo jud ang Ginoo. Amen. Mark 2:1-12. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli sa Jesus sa Capernaum. Nagisgot nato ani mga lugar, Capernaum, Nazareth. Gusto nako og akong hangyon mo nga ang inyong nahuna katong mga picture nga atong gitan-aw. Dili mga modern nga mga building, dili modern nga mga sakyanan. Katong tanan mga gamit, ang karagianan. Busa nanugok ang daghang kaayong mga tao. Nga tungod ni ini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. Posible ni siya nga sa balay ni Peter, Simon Peter. Verse 3. May nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa 4 ka tawo. Ang importance sa naay pagtuo mudapig nimo nga mga friends. Kay kung dili niya friends, walay maghasol, magbitbit og usa ka tawo, nya mo sungasong mo dito sa daghang kay nagpundok nga tawo. Verse 4, tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya, busa miingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Ya present man yun ni ang mga rabbis. Sige paniid dito, verse 6. May pipila ka mga magtutudlo sa balaod na naglingkod dito, naminopod, nangitag unsa ka ilang masaway, unsa makita nga sayop, nga miingon sa ilang kaugalingon. Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tawo nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. 8. Apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna. Busa miingon siya kanila,
Nganong naguna-huna man kamo ni ana, hain may masayon ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dada ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dada ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. 12. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gipunit niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Tungod ni ini, hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayig nila ang Dios. Sila miingon, sukad, masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini. Pagagamhanan ni Jesus. Amen? Asay mas masayon, sultian ba nga pasayloon or pabarugon tong na-paralyze? Gi-underestimate pag-ayo sa mga rabay. Nato ipakita nga picture makatong mga atop, katong nagunaan ni nga verse, katong nahaligi, mga tulo ka slide nagunaan ni. Dili man kaingani kanindot ang haligi sa balay ni Peter. Pero sa first century, sa ilang panahon, ingani ang kasagaran nga mga atop sa next nga slide. Mga hay, mga uway. Nga naay mga beams. Pero matod sa katong South Korean Jewish nga nagpasabot, sigot ra kayo ni nga mga kahoy sa beam. Kay para pag-support sa actual nga building. Pero sa ilang panahon, tungod kay nihit ang kahoy, dagko ni siya gintang. Gikan sa kahoy 1, kahoy 2, dagkog latang. O ang ilang atop, sa next na picture, para pag atong ikwanta ng picture, sa ibabaw, kay design ang ilang mga balay, dili para sa tua nga letter A, or katong kwadro, katong upat ka buok nga side, or usa lang ka side. Ang ilang atop, kay naka-design nga rooftop. Nga kung init ang panahon, pwede sila musaka dito, kung basta ka nang makagamit sila ba, makabuwad sila dito. Kung init ang panahon, mahimo tong shade nga bugnaw. Tungod kay ang ibabaw ani kay dried nga clay. Kanang lapok. Gipatong sa uway, gahi to siya, so silyado na, kumuuwan, dili musod ang tubig. So makasabot ta, nga naay access nga hagdanan sa gawa sa balay, sa ilang mga balay, gida sa upat ka higala, ang ilang friend nga na-paralyze. Pag abot dito sa atop, ilang gikuy-kuy ang katong clay. Ang clay, dili man kanili siya lisod kuanan kung samot na kay mga tools, sila nakita dito, yung mga pwede nilang idukdok, o sayon-sayon nga naabli ang maong atop. Ug tungod kay uway na niya kahoy, ilang gitunton paubos ang ilang higala. Mga batanon, mga hamtong kitantanan, natay lesson nga makuha ni nga ang tao nga nagpalibot nato mo matter ni siya. Panahon sa tong kalisdanan, mao ni mo determine kung unsa ang sunod nga mahitabo sa tong kinabuhi. Kung unsa ang ilang isulti, unsa ilang buhaton, ipaduol ba ta nila ni Jesus or ipalayo ta didto ni Jesus. Atong nadunggan, atong nasabtan tanan nga nag-effort ning upat ka higala. Gibit-bit nila, incline, pasaka, batuon, daghan mga tao, gibalikas siguro to sila, gibadlong sila, ay, samok-samok raman mo diri, naminaw mi sa pulong sa Ginoo. Pero makita na to ang care, ang kahingawa ni Jesus para sa mga tao nga naay faith. Ningkamot sila, ilang gidala dito sa hagdanan, to the point nga, damage to property dito sila, ilang giguba ang atop sa balay ni Peter. O para nako, wala ito big deal ni Peter ka mas na-spread ang pagkagamhanan, ang pagkamilagroso sa iyang rabay ni atong tungura. Arita sa last nga sa atong pag-time travel, nakahisgot tag olive. Sa Israel, dagang kayong olive trees. Tungod kay dagang kayong olive trees, dagan og olives.
unsaon man nila nga makahimo sila og olive oil. Sa next nga slide, ibutang dira ang tanan nga mga olives o na ay donkey or asno or tao, tuyuko ni siya para madugmok ang mga olives. Pero dili dira mugawas ang oil nga ilang gikinahanglan. Sa sunod nga picture, isud nila aning gitawag og mga VATs, VAT. Sa to alain man ang VAT no, 12% kung palitag toothpaste, 12% na value added tax. Na mga VAT ang tawag ani. Dili pa VAT. Lain to Batman to. Isud dira ang mga dinugbok na nga mga olives gikan atong grinding stone. Isudid to, ipatong-patong ni siya. Sa sunod nga picture, makpidi ni mo ma-zoom si South Korean Jewish friend. Sa iyang luyo, naman guni ali, dili na mo madool. Nakita niyo ang VAT? Sa iyang may hawak, dapit sa PC. Atong i-zoom out balik, Mac. Ang kanang tulo kakuan, mga bato, mga weights na siya, bukat, nga gamiton pag-press, pagpuga sa mga olives nga nadugmok na, gikan atong bato. Ang permiro, ang pagpuga, mauto ang himuon nga anointing oil. Dalon sa templo, mauto ang pinaka-precious nga oil, himuon nga perfume, mahalon. Ang kaduha nga pagpiga, kita tulo ka bato, no? Primero nga bato, kaduha nga bato para sa pangluto. Cooking oil. Sa gulan og mga spices, dagan sila mahimo nga mga produkto sa kaduha nga press. Sa ikatulo nga press, gamiton ang tulo kabugat na nga bato para mapuga gyud pag-ayo ang olive. Mao na to ang himuon nga fuel sa katong mga lampara. Nga musiga ang ilang mga lampara. Ug kung makahinumdum ta sa Garden of Gethsemane, katulo nagbalik-balik si Jesus. Ang meaning sa Gethsemane kay olive press. Katulo nagbalik-balik nga, amahan kung mahimo kuhaan ni ang kupa, kibaw si Jesus. Omniscient siya nga, sakiton, patyon siya, pila lang ka oras. O pareha sa olive oil, nga gigamit nato hantod karon. Mahal ni siya hantod karon. Katulo gipress ang olive. Ato ning i-conclude sa maingon ako nga pinaka-highlight sa among trip dito. Sa usa ka sakyanan sa sakyang pandagat. Sa next na picture, mauni ang Sea of Galilee or Lake. Tapang ni siya, tapang. Sumpay ni siya sa Jordan River. Nga adto mo ending sa Dead Sea. Sa next na picture, mauni ang present day Sea of Galilee. Sa next na picture, di na to makita ang diri nga side, ang dako nga portion kay fog kaayo. Sa next na picture, mauni among experience dito. Nasila ipang-itsa nga mga pagkaon, modugok ang mga langgam. Sa next na picture, makita gyapon nato nga fog kayo ang lugar padung ni hapon nga dili makita ang nasa unhan. Sunod nga picture, makita na to nga fog gihapon. Pa-action og dagko ang balod. Kung matanaw tag video number 2 sa Sea of Galilee. Huwag na ni siya music, Mac. Wala music. Ay, akong gimute di ay, kaya nagkarat. Majority sa mga lugar nga mong gituan kay nagkaman na magtanaw, picture, mag-praise and worship, na ang word, na ang pulong sa Ginoo,
ug mao ni ang nakahimo nga memorable, naka-worship mi didto tunga-tunga sa Sea of Galilee. Kun diin daghan kayo ang mga butang nga gibuhat ni Jesus, mga imposible para sa ordinaryong tao. Ug usa sa imposible, atong ablihan atong Biblia, kompletuhon na to ang upat ka gospels. Arita sa Matthew 14, 22 to 33. Nakaabli na mga igsoon? Humani ini, unsa man ning humani ini? Human sa gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga lalaki, feeding. Duha ka isda or bali? Duha ka isda, 5 ka pan. Human ni ini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw sa Lake of Gennesaret or Sea of Galilee. Samtang iyang gipalakaw ang mga tao, gipapauli na katong gipakaon. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus didto paghihapon. Nag-inusara. Ni adtong tungura ang sakayan didto na sa laod. Didto na sa tunga-tunga. Og gikuso-kuso sa mga balod. Kay ang hangin sungsungon man. Dali kay mausab ang panahon dito, ang weather sa Sea of Galilee. Ni atong pagkakadlawon, tunga-tunga ni siya, kung sa English kay fourth watch, alas 3 sa kadlawon, ngadto sa alas 6 sa buntag, si Jesus may apas kanila, mauning gikan sa imposible nga naglakaw, ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nang hadlok kaayo sila og naninggit og unsa lang gisinggit? Multo. Go sa English, multo. Lain nang makakita tag maglakaw sa tubig, ibabaw sa lawom nga tubig, 150 feet nya naglakaw dira ibabaw, nya bawod pa jud hangin, nya plus fog kaayo katato nakita ang picture, di mo makita kinsa naglakaw. Silhouette lang, murag anino lang niya, naglakaw niya, dugdog. Ang uban ganin na to, no? Bisan dagko na mahadlok may tagdugdog. Sabi lay, kitarang usa. Niya, wala man ako mga anak, wala akong asawa niya, nagdugdog. Balhin ka dito sa kwarto nga naim ubang tao, kay para di ka mahadlok. Mauna ang gibati, mga dagko ni nga mga tao, 12 kabuok, mga lalaki. Pero naninggit. Unsay singgit sa lalaki? Mulubad man no, kung naay multo. Kiblat-kiblat man ang suga. Pero sa karon makakatawa na ta. Pero sa kung naata dito, labaw pa ta, singgit, nakuyapan na or naunsa na ta dito. Atong tiwason, 27. Si Jesus mingon kanila, ayaw mo kahadlok, ako kini. Unya, si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, sigurista ni Peter, palakta ko ako sa tubig, nga na kanimo. Pero ang faith, no, grabe, dako kayo, faith, dali nga rin, mitubag si Jesus, busa, mikawa si Pedro sa sakayan, ug milakaw, si Peter, milakaw sa tubig, padung ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Mao ni magison kung musinggit na ta sa kalisod ba? Na-overcome ta sa tong kahadlok. Nigsampit na to sa Ginoo, Lord, luwasa ko. Wa na jud koy padulngan, dead end na jud. Hurot na jud. Ang tubag ni Jesus, ang iyang gibuhat, diha-diha. Gikuptan siya ni Jesus o gibira og miingon sa Jesus kaniya. Pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Ug nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus, mingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Makita na to, sa tanan natong gibasa, tagahuman sa milagro nga gipakita ni Jesus, ang reaction sa mga disciples, the more sila nga nakaila ni Jesus, the more sila nga ni worship ni Jesus. Maupod ta na kita may mo na nga gihagit ta nga magdala og Biblia, kay the more ta makaila ni Jesus, the more ta nga mo worship, the more ta nga mo obey mo sunod ni Jesus. Kay kung dili ta kaila
di ta makakita sa pagkagamahanan ni Jesus, mauna ang usa sa resulta nga mo relax kita, kumpiyansa kayo, na nay problema, nay balod, maunlod dayon. Nya di ta kasangpit ni Jesus, nalumos sa problema. Mauna kasagaran sa modern nato nga panahon karon. Ug ang Ginoo maigsoon magpanalangin sa iyang mga pulong karong kabuntagon. Atong hatagag gusto nga pagpakpak ang atong Ginoo. Nangutana ko ni Job, 10 years sa Makaderno, pero gigamit siya sa Ginoo nga magsunglid pagka ikatulo na niya katuig nga nag-attend kauban nato sa panimbahon ri sa God of Glory. Ang permiro doon niyang giline up nga kanta kay Everyday. Ug tungod kay last niya nga Domingo nga official nga magsunglid, pero nisaad siya nga mobalik siya taga semana to. Mobalik siya kung kanasa siya ganahan, mo part gyapon siya sa worship team nga mosunglid. Pero sa karon Domingo ha, ang kanta nga ang primerong gikanta pagsunglid niya, manggiwawon siya pero barog siya no, di mawo. Ingana na magson ana ay gugma sa Ginoo. Ang nakasabot sa pulong sa Ginoo, dili malimitahan sa atong physical, sa atong gibati. Si Juvie, usa ni siya ka-honest nga tao. Pag sports fest, nangumpra ang mga jammers o pansit canton para ipakaon sa 5,000 ka gutom nga mga atleta. Hindi, mga 100 ka jammers o sa mga God of Glory family nga ni-supported to. Giyatagan na sila sa tindera o pansit canton. Pila to kabuk? 16 ka pansit canton, katong dagko. Come on, nilakaw sila. Giluto ang pansit canton, pagkaugma na, nangaon mi. Yung pagpila ka adlaw, gawa ko na sayop, nakainundom si Juby, tungod kay Ana siya, wala man dahil minibayad sa pansit canton. Natay, kuan ba, kanang lesson, makuha gikan ni Juby. Sa The Honest Store to gipalit. Or dili. Kilid sa Dere Shodoko. Shohoko. Basta kanang grade nga, Shodoyoko. Basta dire kanang padong dito sa skina. Human sa simba sa Domingo, ang sports fest kay nahitabo pag Friday. So gikumpra nila pag nahitabo pag Saturday, Sabado. Gikumpra nila ang pansit canton pag Bernes. Duha na kaadlaw nilabay. Nangutan na si Juby, unsa man akong batan pastor? Sa ko na ayaw na lang to, balik ka. May na lang to. Pero niana si Juby nga mobalik man dito pastor kay na accountant man ni si Juby, gamay nga background. Maayo na siya sa mga numbers. Para na siya sa disipulo ni Jesus nga si Matthew. Si Matthew o sa tax collector. Sweet to dito sa numbers. Kung naka-decide sila kuyog ni Zed o ni basta tuluto sila kabuok. Si Bless, mauding kay boss sa Doyoko. Sila ni Kuyuga. Nibalik sila dito. Lain na yung Kristohano, no? Makain ko nga, lain pa si Joby. Kaya ako, pag college, nisakay ko multicab, gikan sa UC, pag abot sa Tamiya, wala ko ni plite. Yan, nangayo pa yung sukli. Grabe. Asa naman itong sukli? Ako ni plite, nangayo pa yung sukli. Grabe. Ano, lagyo kayong gap. Joke na to, ako ni plite, pero ako nangay sukli. Nakalimot ko pa, pag nakaw na ko, wala ko ni plite. So karon mga igsoon, akong gitawag atong mga singers, si Makmak mo tabang na siya, electric guitar lang siguro. Ako lang makastik. Makanta kanta nga everyday sa Hillsong. Ingon nga, ambot sakto ba kang word nga tribute? Pagkuan ba, gikan sa sinugdanan o pagka matindano ni Juvie sa ministry. So, ni-volunteer ko nga ako'y mag-gitar niya, si Makmak ay akong tabangan. So, while maari sila, mag-andam sa may kadali.